Okay, isang mabagyo at binabahang araw po sa mga kababayan natin. Hindi lang po kayo ang binabaha, kami rin po. Ayan, nakikita po ninyo sa video, ano po. Pero okay lang naman po tayo. At umaasa ako na ganun din po kayo mga kababayan. Mag-ingat lang po tayo lagi. Medyo maginaw ang panahon dahil nga po dito sa bagyong Corina ba yon? Corina o Karina? At habang tayo po ay nasa kasagsagan ng bagyong Corina na yan, akala natin ang ating Pangulo naman ay natutulog lang, nagpapahinga. Yun pala, kahit bumabagyo, nagtatrabaho ang ating Pangulo. Talagang maaasahan natin si President Marcos, ano? Adik talaga ang Pangulo natin. Basta sa kaligtasan at pagtugon sa pangangailangan ng mga mamamayan na lubhang naapektuhan, nandyan po siya lagi. At isingit na rin po natin yung maiksing interview sa kanya pagkatapos po ng briefing. Para malaman natin ano yung areas na hindi pa natin puntahan. So, kaunti lang naman ang instruction na binigay ko sa grupo dahil paganda naman ang response natin. So far, sinabihan ko lang sila mag-focus ng mabuti doon sa mga areas na sa hanggang ngayon ay hindi pa natin may pasok. So, yun ang magiging next na priority na gagawin ng DSWD, pati na siyempre public works because yung mga daan na landslide, kailangan tulungan sila ng LGU para clear yung... Ayan ba yung sinasabi nilang adiktos na presidente? Alam niyo mga kababayan, kung totoo man itong balita, may balita kasi kanina na itong si Vice President Sara daw po ay umalis ng bansa sa kasagsagan ng bagyong ito. Kung totoo man ito ito ay kung totoo po hindi po ito kumpirmado, nakita ko lamang kanina. Kung talagang umalis siya, sa tingin ko wala siya sa katwiran bilang isang pangalawang pinakamataas na pinuno ng ating bansa. Hayaan na natin yan. Ang mahalaga nandyan po si Pangulong Marcos para umalalay sa atin. Ayan mga kababayan, kita naman po natin kung gaano kahalaga sa ating Pangulo ang kaligtasan ng bawat isa. Ewan ko na lamang kung sa mga napapanood or nakikita po ninyong gawain ng ating Pangulo, sabihin mo pang nagkamali ka o nabudol ka ng pagboto sa kanya. Di ba? Okay. Siguro samahan nyo na lamang po akong ipagdasal ang kaligtasan ng Pangulo at naway ilayo siya sa anumang karamdaman para patuloy natin siyang maasahan sa anumang oras ng pangangailangan. Mag-ingat po tayong lahat mga kababayan.